naging diskusyon kanina. I'm sure marami ring tanong mula sa ating audience. Kaya naman nandito si Sugar. What is your name again? And did you make your mama proud? Yes, I'm Sugary po. Okay, Sugar, make your mama proud with this question. Ano ang iyong katanungan sa ating debaters? My question is, if the drug user na nakulong, na anuhan siya ng criminal law, may chance ba na gumaling sila sa loob ng kulungan? Di ba there's a possibility na madagdagan pa yung criminal offense sila? For example, mag-start ng kaguluhan sa loob ng kulungan? Yes, definitely. Walang gagaling sa kulungan na under-resourced at overcrowded. Tama yun kasi mas magdadagdag pa ito ng trauma ng poverty at marginalization. Bukod pa rito, sa kulungan kasi natin dito sa Pilipinas, syempre hindi maiiwasan na meron pa ring illegal trade of drugs sa loob eh. Kahit nga mga politikong nakakulong, minsan nagpapalitan pa nga ng droga, hindi ba? Kaya ang mahalaga, kailangan meron tayo mga rehabilitation center na talagang nagke-cater dito sa ating mga individual na gumamit ng droga para at least wala silang relapse pag alis ng presinto o kaya naman makarecover sila fully doon sa kanilang naranasan. So ayun lamang. In addition to that, we can see it in documentaries naman na hindi rin enough yung nutrition na nabibigay sa kanila. So, how can it help them to be given proper rehabilitation and proper nutrition? Syempre, para din matulungan yung brain nila na na-affect ng substance use, dapat may proper nutrition na hindi naman nila makukuha sa kulungan dahil nga underfunded naman doon. Thank you. Kaya nga una pa lang, hindi na talaga dapat gumagamit ng droga na ma-abuse siya. Kasi iniiwasan nga natin as public na ma-abuso siya. Yun yung parang pinaka-point din. And if hindi siya kaya ng facilities natin, if ino-normalize, or hindi naman sa normalize, pero bibigyan natin ng mas opportunity or mas reason yung iba para gawin yon. Kasi mas madaling sabihin natin yung mental health issue ng without, sasabihin natin self-diagnose. E di, nasan yun? Mas pinalala mo lang yung sitwasyon. Wala ka nang facilities eh. Yung mga mental health, natin, di ba sabi nga natin kanina, exclusive siya. Kaya ba yan ng sambayanan? Alright. Sugar, nasagot ba ang iyong tanong? Nasagot naman po. Alright. So, I'm sure marami ka pa rin katanungan. Kaya thank you, Sugar. I think meron pa tayong isang audience na magtatanong din. So, maya-maya lamang ay makakasama kita ulit kung meron ka mga tanong or reflection. Thank you so much, Sugar. Alright. So, sa kabila namang part ng ating audience, yung kabila, nagkaroon na ng tribute. Kayo ba ay meron? Magtatanong sa ating debaters. Yes, si ate naka-Eras tour. I love it. The Swiftie is proud. So, introduce yourself. Where are you from and did you make your mama proud? Hello, my name is Ashana Eferaskeen from AB Psych 1A and of course, I made my mama proud. Yes, okay. So, ano ang iyong katanungan sa ating mga debaters? Okay, actually I have two and mostly po para po sa inyo yon. First things first, meron pong kasabihan na nagsasabi na prevention is better than cure. Now, naisip ko lang na kapag meron tayong laws na ginagawa para, or may mga criminal offense na nakahayag or nakapublicize, tapos alam yon ng lahat ng tao, isn't it like parang ayun na yung magiging warning ng mga gumagamit ng mga drugs para hindi na sila mapunta pa sa ganong state? Second question, so ayun na, kunwari, napunta na sila sa ganong state, hindi na napigilan. Kayo na po ang may sabi na third world country tayo and hindi pa kayang i-cater yung mga rehabilitation centers, yung mga experts natin, mga therapists, ganyan. So, anong gagawin, anong solution natin now kung hindi pa kayang i-cater yon? Since marami rin naririnig ako kanina na hindi maganda yung government or yung pag-aano natin ngayon. So, ano yung kailangan nating gawin now? Kung, di ba, pag paulit-ulit lang yan, yung cycle, ongoing yan, di naman natatapos yan. Kung wala pa tayong rehabilitation centers and experts, ano yung gagawin now? So thank you for bringing up that question. Actually, for your first question, we have the so-called stages of moral development by Kohlberg. So in the stage 5 development, we can see na some people are willing to break the law, social construct, and at individual. So itong some people that are willing to break the law. So we as people, we need to have a deeper understanding na itong ginawa niya, itong criminal act na to, na gumamit siya ng droga as per our opponent, gumamit ito ng droga. So ang dalawang thinking natin is number one, bakit kaya siya gumamit ng droga? Ang pangalawang thinking natin is, ay gumamit siya ng droga, criminal na siya. So si Kohlberg, sinasabi niya sa theory niya na nasa isang side tayo na, ay bakit kaya siya gumamit ng droga? Siguro
malalim yung pinagdadaanan ng taong to. Siguro nakita niyang vices yung paggamit ng droga para makatakas siya sa problema niya. And for your second question naman, bakit nga ba sobrang limited ng rehabilitation centers natin? It's because nakafocus tayo sa pagpapakulong, pagpapapatay at paghusga sa mga taong gumagamit ng droga. Hindi na tayo nakafocus doon talaga sa healing, treatment, support services. Kaya masasabi natin na sobrang limited ng ating rehabilitation centers. Kasi ang priority ng ating bansa, especially nung nakarang administrasyon, ay magpahirap at pumatay. Maidugtong ko lamang sa iyong sinabi, ano? Meron din kasi tayong stage 1 nitong Kohlberg's stages of moral development. At unang-una dito ay yung stage na tinatawag nating obedience and punishment. Pag sinabi natin kasing ganun, oo nga, sumusunod ka nga dito sa batas na to dahil takot kang makulong. Pero yung sinabi din kasi kanina ni Mr. Geronimo na yung stage 5, dapat kasi inaalam din natin kung ano yung potential cause ng problema. Bakit nga ba gumamit yung tao na to ng drugs? Ano nga ba yung unang dahilan niya kung bakit natulak siyang gumamit nito? Bakit siya nakumbinse? Aside to that, yung sa ikalawa mo namang tanong, siguro nga, ano bang pwede nating gawing now? Tayong mga kabataan, I think, pwede tayong gumawa ng sarili nating paraan. Pwede nating gamitin ang social media para magpahiwatig kung ano nga ba ang impormasyon na alam natin. Kasi sa kadalasan, panahon natin ngayon, ayun na nga, may impormasyon nga, hindi naman nakakarating sa ibang tao. Ngayon, itong social media na maraming nakaka-access na sambayan ng Pilipino, pwede nating gamitin yan para at least maging familiar sila sa kung ano nga bang meron, anong problema ang kailangan bigyan natin ng solusyon, at ano yung maaari nating gawin bilang isang kabataan. Ayun lamang at salamat. Okay. Nasagot ba yung tanong mo? Yes po, nasagot naman. Alright. So I'm sure may mga reflections ka din later, kaya mamaya babalikan kita ulit. Thank you so much and you have made your parents proud. Thank you so much. Ayan. Alright. Dahil ngayon naman ay babalik tayo sa ating mga debaters dahil nasa panghuling bahagi na tayo. At simula muna natin na i-congratulate yung ating mga debaters. Thank you so much for all your energy sa pagiging Gina G, na gawing magandang debate ang araw na ito. At sa puntong ito naman ay bibigyan naman natin ang bawat grupo, tigisang panig, no, ng pagkakataon na isara ang inyong mga argumento. Let's keep it short but sweet. Let's start with Piolo. Ladies and gentlemen, tatapusin namin ang aming argumento sa pamamagitan ng isang analogy. May isang puno ng kahoy na kung saan may mga sanga at tadtad ng sugat. Kapag binato natin ito ng bato at tinadtad pa ng kahoy, ano mangyayari? Malalagas ang mga sanga at masisira ito. Ngunit, kung ating itong aalagaan, papatabain, ito ay magkakaroon ng mga sariwang sanga at magyayabong ito. Ganon din ito sa mga taong gumagamit ng droga o may mga problema sa droga. Kapag binigyan natin sila ng tamang pag-unawa, suporta at pagmamahal, muli sila makakapagbago ng buhay, gawin nila yung kanilang purpose in life, at higit sa lahat is makakapagbigay tayo sa kanila ng another reason para mabuhay at harapin pa ang kanilang mga challenges. Tatapusin naman namin ang aming argumento sa 3 punto kung saan aming hinighlight ang illegal use, ang gateway at ang justification. Kung saan kapag isinapubliko natin to, di ba parang mabibigyan ng opportunity yung iba, lalo na yung mas, sabi nga natin kanina na mga mas matataas kung saan mas naapektuhan yung baba, mas binibigyan sila natin ng opportunity para ma-abuse yun. Binibigyan natin sila ng ibang dahilan para papalalimin at ungkatin kung ano ba talaga ang ating problema. So ngayon yung law natin, hindi naman siya tinitreat din yung hindi naman totally criminal sapagkat yung law natin, ang goal nito ay maprotektahan hindi lang tayo kundi pati yung mga nasa paligid natin. Ang law, ginawa siya para i-balance ang citizenship natin, ang kapakanan ng bawat mamamayan. Alright, maraming salamat. Hindi magiging successful ang ating debate ngayon kung hindi dahil sa mga mahuhusay nating mga debaters. Sanga na yung nasasabi ko dahil yun yung sinabi ni Piolo kanina. So thank you so much for that, no guys. Kaya naman ngayon, ito na guys, kilalanin na natin kung sino ang napili natin bilang best speaker for this episode. Sino sa tingin nyo ang best speaker ng ating episode ngayon? Guys, kayo. Okay, kanya-kanya sila ng mga... Alright. So, syempre, di na namin papatagalin pa
dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipagdebate at mga argumento at rebuttals na nagpabilib sa atin, ang best speaker sa ating episode ngayon ay si Frederick Latosa. Ayan. Okay, Frederick, ano naman ang nafe-feel mo na ikaw ang best speaker sa ating episode ngayon? Ayan, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ako po hindi makapaniwala na ako ang napili bilang best speaker sa araw na ito. Kasi ngayon lang po ulit ako nakasali sa debate at ayun nga, mukhang natuwa naman ang ating mga audiences sa mga argumento na aking inihain kasama ang aking mga kasama dito sa stage na ito. Ayun lamang at maraming salamat mga kaibigan. Muli, ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, Frederick. So, congratulations again sa ating naging best speaker at sa lahat ng ating mga debaters. Again, you are all great. Dahil na napakaganda na naging diskusyon natin ngayon, no? So, bago tayo magtapos, narito ang ating program chair ng Psychology Department, Miss Hazel May Arpia, for a short message. Hi, Miss Hazel! So on behalf of the De La Salle Araneta University, I would like to present the Certificate of Appreciation to schoolmates for featuring De La Salle Araneta University and its student debaters. Signed by Ms. Sheila T. Cabidog, the Digital Media Public Relations Coordinator, and Mr. Nicanor B. Lazaro Jr., the Director for Strategic Communication Office. Again, congratulations to all the debaters and thank you, schoolmates. Thank you so much, Miss Hazel. Maraming salamat po sa inyong pagkilala. So guys, andito tayo ngayon no, sa De La Salle Araneta University at syempre gusto natin na lahat ng mga Lasallians ay may pakialam sa issue natin ngayon dahil lahat kayo ay mga psych students. Thank you so much, guys. So thank you so much, Miss Hazel. Ayan. So samantala, patuloy lamang po kayong bumoto sa team na nais ninyong manalo or panigan sa ating mga social media accounts sa ating schoolmates and at PTV PH. Okay? So sa ating topic ngayon, no, ano pagmuni-munihan ko lang dito, hindi siya cause and effect. It's sometimes both a concern. Diba? So, one, nabanggit nyo, meron tayong lack of facilities. Structural problem na ito. It's a structural framework that needs to be solved. If we want to give support, proper infrastructures should also be in place. It's not an issue of whether or. It's both. Diba? It is a criminal act if we use illegal drugs as means to do other crimes. Because it is a gateway to other crimes. But at the same time, it is illegal in itself because we are enabling an act at which we are endangering public safety. At the same time, if we are to offer support as part of an alternative solution, kailangan lubusang naiintindihan ng mamamayan at ng mga kabataan. Ano nga ba yung pinapasok nila? Bakit nga ba hindi dapat tayo gumamit ng droga? Ano pa nga ba ang ibang solusyon para sa mga problema ang kanilang kinakaharap? Nababanggit natin kanina, it's a third world country. Lagi na lang natin ginagamit na excuse ang pagiging third world country. Bakit? Sa iba bang mga progresibong bansa, walang ganitong problema? Meron. But what sets us apart and what would set us apart is the discipline of the people. We should set an example at sisimulan natin yun sa mga kabataan. Kung kayo mismo, kaya nga ginamit ko yung analogy or rather a question kanina that's very close to you. Kung ang kakilala mo ay gumagamit ng droga, ano ang gagawin mo? At the same time, tama, prevention is better than cure. To criminalize something sets a warning. But at the same time, proper support should also be given so that people will know that one, it is wrong to do because it endangers other people and oneself. And second, there is a better way shown by the structural solutions that we will be giving. Better laws, better facilities, better people. Kaya naman, bago po tayo magtapos, gusto po namin pasalamatan ang buong De La Salle Araneta University, ang mga faculty members at syempre kayo guys, lahat sa mga estudyante natin na nakisaya at nakibahagi sa ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makigasa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa mundo, schoolmates, may pakialam